by virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Must be murders, hindi lang ito. What do you call it? State kidnapping? Parang ganyan na yung nangyayari. My mother warned me about me as the next target for the ICC. Aking ang pamangkin hindi nga nadala sa korte. Mapalad ang ating Pangulo dahil mabibigyan siya ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. The plane is en route to The Hague in the Netherlands. The arrest, the arrest that we did was in compliance with our commitments to Interpol. Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Ibinabiyahe pa rin ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte pa the Netherlands matapos siyang ipaaresto ng International Criminal Court para sa crimes against humanity. Kaugnay po yan ng war on drugs. Umapela naman ngayong umaga ang kampo ng dating Pangulo sa Supreme Court para utusan ng gobyerno na ibalik siya sa Pilipinas. At may ulat on the spot si Salima Refran. Sam? Rafi, Connie, naghain nga ng petition for writ of habeas corpus ang anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Kitty Duterte dito sa Korte Suprema kasunod nga ng pagbiyahe ng pamahalaan sa kanyang ama patungo sa International Criminal Court sa The Hague, the Netherlands. Sa pamamagitan ng kanyang abogadong si dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, hinihiling ni Duterte sa Korte Suprema na utusan ng pamahalaan ng Pilipinas na iharap ang kanyang ama. Gate ng petisyon, kailangang utusan ng Korte Suprema na ibalik ng pamahalaan si Duterte sa Pilipinas at panagutan ang mga paglabag sa mga karapatan nito sa ilalim ng saligang batas. Labag raw sa konstitusyon ang ginawa ng gobyerno na umano'y pagkidnap kay Duterte at pagsuko sa kanya sa isang banyagang institusyon. Hindi raw ito makabayad at kasuklam-suklam na pagsuko ng soberanya ng Pilipinas sa ICC kung saan wala na raw jurisdiksyon sa Pilipinas. Narito ang bahagi ng pahayag ng abogado ni Kitty Duterte. Umaasa kami na pag inutusan sila ng Supreme Court na ibalik si Pangulong Duterte dito at ipresenta sa Supreme Court, kaya pa rin nilang gawin. So, kaya din kami nagmamadali. Actually, gusto sana namin kahapon, pero nakita nyo naman kahapon, kahit si Attorney Sal mismo ayaw papasukin. Paano kami makapaghanda ng petisyon? Paano namin makausap yung mga kliyente para makafile? Hindi nga kami makapasok. Rafi, Connie, hanggang sa ngayon wala pang inilalabas o wala pang impormasyon na inilalabas sa desisyon o panibagong aksyon ng Korte Suprema. Kasunod naman nung inihaing petisyon kahapon ni dating Pangulong Duterte at ni Senador Bato de la Rosa. Nagkaroon na nga ng special raffle para talakayin ito ng mga maestrado pero wala pang impormasyon tungkol sa hinihinging TRO ng mga petitioner. Yan muna ang latest mula nga dito sa Korte Suprema. Rafi, Connie. Sam, pagkatapos maghain ng petisyon, ano ang magiging proseso ng pagdinig nito sa Korte Suprema? Connie, sa ngayon, importante na malaman natin kung magkakaroon nga ba ng raffle ang Korte Suprema para talakayin na nga ang petisyon na ito. Natatandaan natin kahapon, nagkaroon ng special raffle na iniutos mismo ng Chief Justice para nga talakayin agad yung urgent motion na yan para sa TRO. Ngayon, aantabayan na natin kung ano magiging aksyon dito ng Korte Suprema. Connie. Maraming salamat, Salima Refran. Kaninang 8:03 ang AM oras sa Pilipinas, lumapag sa paliparan sa Dubai ang eroplanong lulan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa Al Maktoum International Airport yan para sa tech stop o pag-refuel ng eroplano. Patungo sa The Hague sa The Netherlands ang eroplano para sa investigasyon ng ICC sa dating Pangulo. Kahapon, inaresto si Duterte sa bisa ng warrant ng ICC para sa crimes against humanity
kaugnay sa war on drugs. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na tila state kidnapping ang naging pag-aresto sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. I don't know what you call it, state kidnapping. Parang ganyan na yung nangyayari. And all because mukhang matatalo sila sa midterm elections. Nasa labas ng Villamor Air Base sa Pasay ang Vice Presidente kagabi na sinubukang personal na makita at makausap ang kanyang ama pero nabigo daw siya. Giit ng Vice, hindi tama ang naging proseso sa arrest warrant dahil sa local court dapat dinala ang dating Pangulo. Wala rin daw legal na basihan ang pag-turnover sa kanyang ama sa International Criminal Court. Ayon kay Vice President Duterte, binalaan na rin siya ng kanyang ina na baka siya ang sunod na target ng ICC. Oo, sinabihan ako ng nanay ko. Sabi niya, mag-ingat ka dahil ikaw ang susunod. Iniisip ko lang ang gastos sa abogado. Magastos kasi ang mga abogado. So, yan lang naman yung concern natin sa ngayon. But so far, napaghandaan din naman yung gastos. Yes, my mother warned me about me as the next target for the ICC. Tumulak na rin pa the Netherlands si Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanyang tanggapan, umalis ang flight ng Vice Presidente kaninang 7:40 ng umaga. Ang iba pa raw na detalye kaugnay sa biyahe ni Vice President Duterte, ibibigay nila kung kinakailangan. Una nang sinabi kagabi ng Vice Presidente na bibiyahe siya pa the Netherlands para sundan ang kanyang inarestong ama. Samantala, nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na sinunod ng gobyerno ang lahat ng legal na proseso kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabi ng kampo ni PRRD na unlawful arrest daw itong ginawang pag-aresto sa kanya. Well, we followed every single necessary procedure, the very good basis on which to serve that warrant and to read him his rights. We followed all the legal procedures that are necessary. So I'm confident that if in further examination, you will find that it is proper and correct. Sabi pa ng Pangulo, isinilbi ng Philippine National Police ang arrest warrant kay dating Pangulong Duterte dahil na rin sa hiling ng International Criminal Police Organization o Interpol. Kasama raw yan sa mga obligasyon ng Pilipinas bilang miyembro ng Interpol. Paglilinaw ng Pangulo, walang kinalaman sa politika o sa eleksyon 2028 ang pagkakaaresto kay Duterte. I'm sure sasabihin nila yan. But this case started in 2017. So I don't see how that can be political persecution on my part. We have to recognize that, of course, it's natural for people to put lalagyan ng politika, kulay ng politika. Pero sinundan lang natin yung ICC, yung Interpol. Update tayo sa petisyong inihain sa Korte Suprema ng kampo ni dating Pangulong Duterte at ang latest update sa kanyang biyahe pa the Netherlands. Kausapin natin ang isa sa mga legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Salvador Panelo. Attorney Panelo, welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali sa iyo, Rap. Opo, nakausap niyo na po ba ang Pangulo pagkatapos siyang maaresto at kumusta na po kaya siya ngayon? Paano mo makakausap yun? Hindi nga ako nakapasok sa Villamor Air Base. Kaya nila papasukin ng abogado. Kahit po sa telepono, hindi niyo po nakausap ang inyong kliyente? Paano mo makakausap sa telepono yun? Ginajump nila yung mga telepono namin. Yung nandun sa Villamor Air Base. Lahat po ng mga binanggit nyo, posibleng paglabag ito, mayroon ba kayong gagawing aksyon laban sa PNP? Unang-una, hindi lang paglabag. Alam mo, mas masahol po ito sa diktatorya ng panahon ng kanyang tatay. Sabagat noon, may mga abogado, nakakapasok kami sa lahat ng detention center para makausap namin ng mga kliyente namin. Ito hindi. Hindi lang kami. Hindi lang mga abogado. Senador ng Pilipinas, hindi nila pinapasok.
vice presidente at anak hindi nila pinapasok. Ang tawag pa doon. Mas masahol pa sa diktadurya ng kanyang amayan. May kinalaman po kaya ito sa realidad na ICC po ang may hawak ngayon sa kaso? Hindi. Yan ay may kaugnayan sa gusto nilang pananatili sa kapangyarihan. Gusto nilang tirain yung mag-ama para wala na silang kalaban sa 2028. Yung mga ICC yan, ginamit lang nila yan. Paano po nila magagamit ang isang international court? May coordination po kaya sa kanila? Or sinamantala nila na meron ng arrest warrant? Paano niyo po masasabing ginamit nila ang ICC? Ginamit nila kasi gusto nilang tanggalin ang Pangulong Duterte at Inday Sara out of the political drama sa 2028. Merong ICC ngayon na gusto namang kunin si Presidente Duterte. Nakakita sila ng puwang. Kahit na dahil na kinontra nila yung mga sarili nilang mga pagpapahayag na walang jurisdiction ng ICC. So ginamit nila yun. Very convenient nga naman eh. Kaya sasabihin nila, hindi, ang Interpol kasi ang humingi ng request. Yung Interpol, gaya ng sinabi kong paulit-ulit na, yun ang mandato doon to only facilitate the arrest. Hindi sila nga mag-a-arrest doon. Ang mga pulis ng bansang hihingihan ng taong gusto nilang makuha. Kaya madali sabi, yung arrest warrant na nanggagaling sa ICC, maliban pa sa illegal nga dahil walang jurisdiction. Sinasabi ng iba na yung Interpol ay enforcement agency. So that makes it worse. Kung ito'y ahente lamang ng ICC, ay yung principal, walang jurisdiction, lalo na yung ahente. So madali sabi, illegal lahat ang ginawa nila. Illegal yung pag-aresto, hindi sila pinakitaan ng warrant of arrest, pinakitaan na lang sila nung detain na. So illegal yung detention. Illegal din yung ginawa, parang effectively kidnapping ang ginawa nila kay Presidente. Labag sa kanyang kalooban, nilabag nila ang kanyang karapatan, isinakay nila sa aeroplano at dinala sa ibang lugar. Iyon ay hubad na paglabag sa ligang batas. Kaya dapat ang managot doon, kung sino man na nagutos, panagutin sa ating bansa. Kaya tumakbo kami sa Korte Suprema dahil Korte Suprema na lang ang maaaring makialam dito. Opo. Kaya ang hinihingi namin sa Korte Suprema, dalhin nila, ibalik nila ang Presidente at ipaliwanag nila, i-justify nila kung bakit nila ginawa yung mga illegal na akto nila. Yun nga po ang at tanong. Hindi pwedeng sabihin na nawala na rito sa Pilipinas, wala nang jurisdiction, hindi po pwede yan. Kasi yung aktong illegal mo, kahit saan ka magpunta, susundan ka yan. Pero paano nga po masasaklaw ng Korte Suprema kung kapag nasa dahig na siya, lalo na at naka-detain na siya doon? Ano po pwede nyo maging recourse? Hindi. Problema na ng gobyerno yun. Kasi ang Korte Suprema, uutusan sila, ibalik niya. Problema niya kung paano niya ibalik. Kapag kayo gumawa ng mali at illegal, correct niyo sarili niyo. Balik niya. Kung hindi, mananagot kayo. Okay. Pero the fact is, papunta na po siya sa The Hague. Meron na po bang counsel ang Pangulo? Dahil, of course, hindi lahat po pwede maging abogado sa ICC. Meron na po ba kayong shortlist na alam? Pagkakaalam ko si Inday Sara, punta rin precisely para kumuha ng mga abogado para sa kanyang ama. Pero kayo po tutulong bilang mga abogado dito sa Pilipinas. So magtutulong po kayo sa The Hague. Ano po sa ginagawa ko? Yung pagdulog niyo po sa Korte Suprema, kumusta na po kaya? Meron ho kayang aasahan kayong tugon ngayong araw? Meron ho ba kayong naasahang magiging, kasi nag-utos na ng special raffle ang Korte Suprema kahapon? Alam mo, ang kaibahan doon sa pinahil ng certiorari, yung kasi dadaan pa sa isang proseso matagal. Ang petition ng habeas corpus ay madalian yun. Under the rules, within 48 hours, mag-action kagad ang Korte Suprema. Sa ngayon po, kukunin ko na rin po yung pagkakataon. May impormasyon po ba kayo sa kinaroroonan ng Senator Bato de la Rosa, lalo't posibleng siya raw yung susunod na kakasuhan? Hindi. Nung huli kami magkita sa Hong Kong. Nung nagkaroon ng pasasalamat event. Sa ngayon po, kumusta po ang mga kaanak ng dating Pangulo? Bukod of course kay Vice President Duterte na patungo na sa the Netherlands. Siyempre, nagdaramdam sila, nagngingit-ngit. Dahil nangyayari ito sa isang demokratikong lipunan, gaya na sinabi ko, mas masahol pa ito sa nakaraang Regime Marcos na sinabi nilang diktador.
Meron ho ba kayong pinaplanong kaso na laban sa mga nag-utos nito na nandito pa sa Pilipinas na pwedeng may holding ang mga korte ng bansa para mapanugot sa sinasabi niyo mga paglabag sa pag-aresto dito sa dating Pangulo? Gaya ng paulit-ulit ko nang sinabi sa lahat ng aking payag, lahat na gumawa ng illegal na akto laban kay Presidente Duterte at laban kahit na kaninong tao, papanagutin natin sa hukuman. Aabot ba ito hanggang sa Pangulong Bongbong Marcos? Lahat yan. Kaya nga lahat di walang exception. Okay, sige po, malinaw. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Salamat, Rafi. Si Attorney Salvador Panelo. Sinusubukan po namin kontakin ang Malacanang at ang PNP kaugnay sa mga pahayag ni Attorney Panelo. Naka-heightened alert ang Philippine National Police sa buong bansa dahil daw sa mga posibleng rally at mass action matapos po ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahapon, ilang taga-suporta na ng dating Pangulo ang nagtipon sa Villamor Air Base sa Pasay kung saan ilang oras na natili si Duterte. Balitang hatid ni James Agustin. Ilipad sa ibang bansa. Nagtipon-tipon at nagsagawa ng programa mga sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa labas ng Gate 5 ng Villamor Air Base kagabi. Ang iba may dala pang tarpaulin na nakasadang suporta sa dating Pangulo. Marami ring mga pulisan nakatalaga sa lugar. Bago mag-alas 11 kagabi, napatakbo ang mga taga-suporta sa steel fence sa gilid ng Gate 5. Yan ang tagpo ng umusad patungo sa runway, ang eroplanong sakayang dating Pangulo. Bagyang nagkagulo ng paatrasin ng mga pulis sa mga sumusuporta. At nang tuluyan ang nakalipad ng eroplano, naging emosyonal ang ilang supporters. Lalo pang nagdagdag ng puwersa ang PNP. Dumating sa lugar si Attorney Israelito Torreon, na isa sa mga tumatayong abogado ng dating Pangulo. Umaasa sila makakakuha ng Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema. The next move is we will have to meet with my fellow lawyers. No, I will have to meet with Attorney Martin Delgra. No, and I will have to converse likewise to former Executive Secretary Medialdea and Attorney Vic Rodriguez and the other lawyers who are assisting us, so that we can come up with a unified legal theory as to how we can defend well the rights of the former president. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Asahan na po ang mas mataas na electric bill ngayong Marso dahil sa ipatutupad na dagdag singil ng Meralco. Sa isang advisory, sinabi po ng Meralco na mahigit 26 centavos per kilowatt hour ang power rate hike. Katumbas po yan ang 53 pesos na dagdag sa bill ng customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Sabi ng Meralco, tumaas din kasi ang singil sa transmission charge. Mas malaki na rin daw ang kokolektahing feed-in tariff allowance o yung pondong ginagamit para sa development ng renewable energy sources sa bansa. Magpapatuloy ang mainit at malinsangang panahon sa ilang panig ng bansa ngayon pong Miyerkules. Ayon sa pag-asa, apektado pa rin ng easterlies ang silangang bahagi ng bansa. Posibleng umabot sa 44 degrees Celsius ang heat index o damang init ngayong araw sa Dagupan, Pangasinan. 41 degrees Celsius naman sa San Jose Occidental, Mindoro, Legazpi, Albay, Dirac, Catanduanes, Masbate City, Pili, Camarines Sur, Ginubatan, Albay, Zamboanga City, Cotabato City at sa Butuan, Agusan del Norte. 40 degrees Celsius naman ang posibleng heat index sa Pasay, habang 38 degrees Celsius dito po sa Quezon City. Mga kapuso, ang tindi ng heat index ay depende sa lugar, lalo kung maraming water vapor doon. Nakadepende rin yan sa reaksyon ng katawan ng bawat isa, lalo kung may comorbidities. Mainam na bantayang maigi ang sarili. Panatiling presko ang pakiramdam at dalasan ang pag-inom ng tubig. Sa kabila ng alinsangan, posible pa rin ang ulan dahil sa easterlies. Light to moderate rains ang mararanasan sa ilang panig ng bansa sa mga susunod na oras base po sa rainfall forecast ng Metra Weather. Asahan ng heavy to intense rain sa ilang lugar.
Umaasa ang mga kaanak na mga biktima ng extrajudicial killings na makakamit nila ang hustisya kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang dyan ang pamilya ng 17 anyos na si Kian de los Santos na nasawi matapos barilin ng mga pulis sa kanilang anti-drug operation. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Bitbit ang mga litrato ng mga pinatay sa Duterte drug war. Nagtipon sa isang misa ang kanilang mga kaanak sa isang simbahan sa Payatas, Quezon City. Si Teresita Campo, inabutan pambuhay ang anak niyang si Jonald habang nakahandusay sa kalsada sa Payatas noong November 27, 2016. Ni hindi niya alam kung dahil ito sa sumbong sa droga, dahil pinatay at hindi nalitis. Dito po siya sa harap ko po naputulan ng hininga. Hindi naman lumaban yung anak ko naglalakad lang sa karsada Puro likod ang tama. 3 pulis daw ang bumaril. Sobrang sisi po. Sobrang sisi. Sobrang sisi na binuto ko si Duterte. Bigla namang pinasok ng mga pulis ang bahay ni Maria Belendaa noong August 21, 2016 at pinatay umano ang anak niyang si Marcelo Daa Jr. at 4 na katrabaho. Yung pumasok ng mga pulis may dalang bayong at ang laman manok, yung pala ang laman sa ilalim ay baril. Nakikiusap yung isa na ikulong lang sila, nakaluhod. Ikinatuwa nila ang pagkakaaresto kay Duterte na nawaraw ay mapanagot sa mga pagpatay. May kulong po siya. Yan lang po. Pagbayaran niya lahat yung mga dapat pagbayaran niya. Dahil yung mga tao doon, pwede naman ikulong yun kung dapat hindi niya pagpapatayin. Ang misang ito ay naglalayo magbigay pasasalamat sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte at ipanalangin na rin ang hustisya para sa mga biktima ng extrajudicial killings. Sa hiwalay na misa sa Sacred Heart Parish, may mensahe rin ang tiyuhin ni Kian de los Santos, ang 17 anyos na ayon sa mga saksi ay kinaladkad ng mga pulis at kahit nagmamakaawa na ay binaril kinalaunan sa kanilang anti-drug operation. Yung aking ang pamangkin hindi nga nadala sa korte. Ang daming akusasyon na binato noong pinatay ito. Mapalad ang ating Pangulo dahil mabibigyan siya ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa Welcome Rotonda, nagtipon din ang iba't ibang grupo at mga kaanak na mga pinaslang sa drug war. Sinong makakapagsabi na kaming mga dukha, kaming mga mahihirap ay makakapagpaaresto ng isang makapangyarihan at abusadong tao? Totoo naman na walang kasalanan ng mga mahal namin sa buhay. Bakit binigyan kaagad ng kamatayan? Hinatulang kaagad. Pero ang kagaya ni Duterte, bakit binibigyan siya ng protection? Nabigyan pa siya ng pag-asa na makulong sa magandang kulungan. Naglabas din ng pahayag si dating Senador Laila de Lima na nakulong noong termino ni dating Pangulong Duterte at isa sa mga kritiko noon ng drug war. Mr. Duterte is being made to answer, not to me, but to the victims, to their families, to a world that refuses to forget. This is not about vengeance. This is about justice finally taking its course. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naglabas na ilan pang detalye ang International Criminal Court kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Interpol kaugnay sa crimes against humanity. Ayon sa spokesperson at Head of Public Affairs ng International Criminal Court na si Fadel Abdallah, ang inisyong warrant laban kay Duterte ay tungkol sa mga kaso ng pagpatay sa Pilipinas simula noong November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. March 17 nang naging epektibo ang pagkalas ng Pilipinas sa Rome Statute. Kapag nasa kustodya na ng ICC si Duterte, magtatakda sila ng initial appearance hearing. Ilalabas daw ang iba pang detalye sa takdang panahon. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Sugatan ang isang lalaki sa Kalinog, Iloilo matapos uminom at magbuhos ng gasolina bago silaban ang sarili. Cecil, bakit daw niya ginawa yan? Rafi, for the content daw online kaya yan nagawa ng lalaking vlogger. Babala po, sensitibo ang mga larawan at video ng balitang ito. Nagtamo kasi ng second-degree burn sa iba't ibang bahagi ng katawan ang 38 anyos na vlogger. Ginagamot pa siya sa ospital.
Kwento niya, gusto niya ng kakaibang content para makadagdag sa kanyang followers at online views. Pero dahil sa kanyang sinapit, labis niya ng pinagsisisihan ang kanyang ginawa. Pinayuhan din niya ang kapwa content creators na maging matalino sa paggawa ng content. Desperado, ganyan inilarawan ni Davao City Mayor Baste Duterte ang pag-aresto sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga taga-suporta naman ng dating Pangulo sa Davao City nagsagawa ng candle lighting. Balitang hatid ni Argil Relator ng GMA Regional TV. Kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, maagang nag-adjourn ang sesyon ng Davao City Council kahapon ng umaga. Ito'y upang magsagawa ang mga konsehal ng candlelighting sa Rizal Park. Sabay na nag-alay ng panalangin at nagtirik ng kandila para ipakita ang suporta para sa dating presidente at dating alkalde ng lungsod. He loves the country. He is pro-people. And to see him, to see things like this happening to him, that's masakit yan para sa amin. Because this should not be done to him. Because all he has really is for the future of this country and the future of every Filipino. Tanan timing ba? We are supposed to be celebrate subok gyud kung mayo sa pangitabo karon. Murag dili mayo ba, no? Dili wa ko kasabot. Stood for us. And again, now in the time for us to stand for him. Let us protect former President Rodrigo Roa Duterte. Let us protect our mayor. Let us protect him at all costs. Ilang Davaoenyo nagpahayag din ng kanilang nararamdaman sa pangyayari. Nasakitan jud ko nga naingana atong Pangulo. Kulbaan ko, siyempre, ug mga inanaong kuan, magubot ang kalibutan. May manggod siya mga good, may manggod siya sa pamalaod niya. Kinahapunan naman, mahigit 1,000 taga-suporta ng dating Pangulo ang nagtipon-tipon para sa candlelighting sa Rizal Park din. Ang ilan pa sa mga taga-suporta ni FPRRD ay naabutan ng GMA Regional TV sa Davao International Airport na papuntang Maynila para suportahan ang Pangulo. Mo apas po pinuwi karon sa Manila para amo nang tanaw nga naman to gipreso si Duterte nga wa gyud na isala. Ayon sa Davao City Police Office, hindi bababa sa 1,100 ang dumalo sa pagtitipon. Nakakalat naman ang mga otoridad para siguraduhin ang kaayusan sa lugar. Umabot hanggang gabi ang pagtitipon. Samantala, sa pamamagitan ng isang Facebook post, nagkomento ang anak ng dating Pangulo na si Davao City Mayor Baste Duterte na hindi raw makakalimutan ang issue ng national budget sa gitna ng pag-aresto sa ama niya. Tinawag rin niya itong pagiging desperado. Kinukuhanan pa ng GMA Regional TV ng pahayag ang Malacanang kaugnay nito. Argil Relator ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Wednesday mga mare at pare! It's confirmed! Officially dating na si Sanya Lopez. Inamin niya yan sa inyong kumare sa muling pagsalang niya sa GMA Integrated News interviews. Hindi na nagbigay ng iba pang details ang First Lady of Primetime. Ang mahalaga raw, happy siya ngayon. Dating lang po. Officially dating na, but not yet taken. Not yet taken. I'm still single. Still single. Alam daw ng United Nations Human Rights Council ang naging pag-aresto kahapon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. We have long documented the severe human rights impacts of the so-called war on drugs in the Philippines. We found credible allegations of widespread and systematic extrajudicial killings, as well as arbitrary detention, and the near impunity for such violations.
Dokumentado nga raw sa United Nations na naging impact sa human rights ng war on drugs. Kaugnay nito, welcome daw nila ang positibong pagbabago sa mga pulisya kontra droga ng Marcos administration. Gayunpaman, sa kabila raw ng ginawang review para sa mga kasong konektado sa drug war ng kasalukuyang administrasyon, 4 pa lang sa mga ito ang nabibigyan ng hustisya. Sa kaso naman ni Duterte, dapat daw na sumunod sa mga batas ang pag-usad nito. Kailangan din daw matiyak na mapoprotektahan ng mga biktima ng drug war, kanilang pamilya, pati ng mga witness sa kaso. Kaugnay pa rin po ng pagkakaaresto ng Interpol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kausapin naman natin si dating Senador Antonio Trillanes IV. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali po sa inyo, Miss Connie at kay Rafi. Ano po yung masasabi ninyo, sir, sa paghahain naman ng kampo ni dating Pangulong Duterte ng petition for writ of habeas corpus? Ito po ay expected na gagawin po nila kasi ganyan po ang playbook ng mga dating leader ng ating bansa na naharap sa iba't ibang mga sila yung nagsasakit-sakitan at yan gagamitin nila lahat ng mga legal technicalities para maiwasan po nila ang kanilang mga hinaharap. Opo, pero sa tingin niyo ho ba may pagkakataon kaya na po pwede talagang maibalik po dito sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte? Ngayon pong nasa pangangalaga na po na siya, no? Sinasabing papunta na nga po doon sa The Hague, the Netherlands, ito pong si dating Pangulong Duterte. Physically impossible na po na mangyari yan kasi pagkalapag po ng eroplano sa the Netherlands, immediately ito turn over na po itong si Duterte sa ICC. Tapos yung ICC ay ito-turn over naman siya sa Netherlands authorities para siya ay i-detain doon sa kanilang mga facilities doon while pending trial. Pero alam niyo, aside pa dyan, nakita naman po natin, naging transparent yung kapulisan and the Marcos administration in general dun sa pag-aresto kay Duterte. May mga body cam sila lahat, may mga video recording sila na nirespeto yung kanyang karapatan, lahat ng due process ay inobserve at precisely para makita nila yung diferensya na tama talaga yung pag-aresto kay Duterte. Maraming legal basis po ang ginamit para dyan. Bukod dun sa Interpol, meron pong ruling ang Korte Suprema na may jurisdiction pa ang ICC nung mga panahon na tayo ay miyembro pa at yun nga ang basihan ng mga kasong ito. Tapos yung ating batas na Republic Act 9851 na kung saan sinasabi doon na ang ating gobyerno ay pwedeng isurrender ang isang akusado kagaya ni Duterte kung siya ay nahaharap sa isang paglilitis ng isang international tribunal. So very, very specific. Lahat po ay may legal basis kung bakit nangyari yung kahapon. Okay, yung with regards sa TRO naman po sa Korte Suprema, meron pa hubang magiging basihan kaya doon kung sakasakali para dito sa kaso na ito? Yung sinasabi nga ho ng ilang mga international law experts po ay mas mangingibabaw yung international courts kesa po dito sa atin. Ano po yan? Moot and academic na yung ginagawa nilang mga pagsampa ng TRO sa Korte Suprema kasi it cannot be undone. Pagka nandoon na, how can you prevent yung pag-aresto? Na-aresto na at na-turn over na. So ano na lang po yan, exercise in futility, sila ay nililihis na lang nila itong issue na ito. Kasi gusto nilang i-project sa taong bayan na si Duterte ay inosenteng tao na nakakaawa, na inaapi. Pine-persecute politically ng Marcos administration. Ganyan yung gusto nilang i-project. Pero ang makikita nyo po, kaya gusto kong i-remind yung ating mga kababayan na yung nakikita nyong imahe po ni Duterte ngayon na parang nakakaawa, hindi po yan, wag po tayong madala dyan kasi
Dadaling ko po kayo nung panahon nung siya ay presidente ng ating bansa na naghahari-harian siya noong 2016 to 2022. Inisentabi niya yung mga batas natin at pinagpapatay niya, inutusan pinagpapatay yung mga libu-libong mga Pilipino noong time na yun. Alam po natin yun, nasaksihan natin yun. Yung mga mahihirap, yung mga nakatira po sa mga squatters area ay pinapasok yung kanilang bahay para patayin po sila. Yun po ang imaheng dapat po natin tandaan. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras dito po sa Balitang Hali Center. Salamat po. Yan po naman si dating Senador Antonio Trillanes IV. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula naman po sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. 2 po ang patay sa aksidenteng kinasangkutan ng motorsiklo at pampasaherong bus sa Urdaneta, Pangasinan. Chris, anong nangyari? Oni, sumalpok ang motorsiklo sa kasalubong na pampasaherong bus. Sa CCTV video, makita sa gilid na bahagi ng Manila North Road ang motorsiklo ng mga biktima. Maya-maya, bigla itong umandar at mistulang sinalubong ang paparating na pampasaherong bus. Hindi agad nakahinto ang bus, kaya ilang metro ring nakaladkad ang motorsiklo. Parehong dead on the spot ang rider at angkas na sinasabing galing daw sa inuman. Walang nasaktan sa mga sakay ng bus. Sumuko sa mga otoridad ang driver ng bus pero pinalaya rin kalaunan. Wala siyang pahayag. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng mga namatay habang patuloy ang pag-uusap ng magkabilang panig. Unti-unting gumaganda ang lagay ng kalusugan ni Pope Francis ayon sa Vatican. Sa gitna yan ng pagpapagaling ng Santo Papa sa sakit na double pneumonia sa isang ospital sa Rome. Sa ngayon, wala na sa panganib ang kondisyon ni Pope Francis. Ngunit ilang beses din nalagay sa alanganin matapos ang ilang respiratory crisis. Kinailangan siyang kabitan ng aparato para tulungang makahinga. Halos 1 buwan nang nakakonfine sa ospital si Pope Francis. May first look na ang upcoming Kapuso film na Samahan ng Mga Makasalanan. Dito tayo ngayon sa talagang puso ng Santo Cristo, ang Kalye Makasalanan. Iikot ang kwento sa Kalye Makasalanan na pugad ng sari-saring kasamaan. Ano kaya mangyayari kapag bumisita riyan ang karakter ni David Licauco? Spotted din sa teaser trailer sina Sparkle stars Lizelle Lopez, Chariz Solomon, Jay Ortega, Betong Sumaya, Buboy Villar, Yuen Micael at marami pang iba. Mapapanood na sa mga sinihan ang Samahan ng Mga Makasalanan starting April 19. Hindi pa man nakabababa sa eroplanong sinakyan mula Hong Kong, may kausap na si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa isang arrest warrant. I-warrant of arrest. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kakampi ka dyan sa mga puti. Bago lumapag ang eroplano, nagkalat na ang mga pulis at hinigpitan ang seguridad sa NAIA Terminal 3. Naroon sina PNP Chief Romel Marbil at CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III, kasama ang kinatawan ng Interpol o International Criminal Police Organization. Sa Facebook Live ni dating National Intelligence Coordinating Agency Chief Alex Paul Monteagudo, nakitang nag-usap sina Torre at dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Lumabas ng eroplano ang dating Pangulo kasama ang kanyang common law wife na si Hanilet Avancenia at anak na si Veronica. Gayun din ang kanilang mga security personnel at dating gabinete. Nakunan sa Instagram Live ni Kitty ang diskusyon sa pagitan ni Duterte at Hanilet. Asa si Bingbong? Bong! Bong! Bong, halika Bong, tinan mo. Abusado kayo na sila. Dili mo hindi dapat ato agianan. Ayaw lagi. Wala lagi warrant. Isinakay ang dating Pangulo sa coaster ng PNP sa labas ng NAIA Terminal 3 kasama ang kanyang pamilya, mga abogado at dating gabinete. Papunta sa Villamor Air Base sa Pasay kung saan hinigpitan din ang seguridad. Doon din binasahan ng Miranda rights ang dating Pangulo. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity, sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used
for and against you in a court of law. And I want to ask you, sir, if you understand these rights. Sa Instagram story ni Veronica Duterte, pasado alas 12 ng tanghali, kwestiyon ng dating Pangulo ang pag-aresto sa kanya. Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. Sa labas ng Villamor Air Base, maghapong nakabantay sarado ang mga pulis. Nagsidatingan din noon ang mga abogado at taga-suporta ng dating Pangulo. As a matter of constitutional right, kahit na-arrestuin mo yung tao, you are entitled to legal assistance as well as immediate medical assistance. I was asked for a copy of the warrant, wala naman. Bandang hapon, ipinadala kay Duterte ang kopya ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Kay CIDG Chief Torre humirit ang pamilya ni Duterte na dalhin siya sa ospital. Ang gusto ni Torre, sa Villamor Air Base na isagawa ang booking procedure. Pero gusto ng pamilya ni Duterte gawin ito sa ospital. Is that too much? Yes, sir, that's too much. 80 years old siya. 80 years old siya. Walang kaso. 80 years old siya. Sa isang punto, hinila pabalik ni Kitty ang kanyang inang si Honeylet. Ilan sa Filipino ang nakahuli kayong araw na to? Anong kaso? Kaya nga, anong kaso? Gawa lang yung kaso. Sir, gawin kayo lang, sir. Kailangan ng Filipino, ang demokraya, ilang presidente na namumuk. So that means that you are banking on the inequality of the law because of the Kinagabihan, bago mag-alas 9, sumakay ang dating Pangulo sa eroplano. Kasama niya sa eroplano si Medialdea. Pumunta rin ang anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte, pero hindi rin daw siya pinapasok. 3 minuto pasado alas 11 ng gabi, umalis ang eroplanong sinakyan ng dating Pangulo papuntang The Hague sa the Netherlands. Makalipas lang ang ilang minuto, nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Nilinaw niya na ang pagsilbi ng PNP ng arrest warrant kay dating Pangulong Duterte ay bunsod ng hiling ng International Criminal Police Organization o Interpol. Hindi raw nakipagtulungan ng gobyerno sa ICC mula nang kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 2019. The arrest, what we did was in compliance with our commitments to Interpol. It just so happened that that came from ICC. But it's not because it came from ICC. It's because it came from Interpol. Kung hindi natin kinakausap yung ICC, marami silang hinihingi sa atin ng mga dokumento, wala kaming binigay. Connie Sison, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay sa mga sinabi ni Attorney Salvador Panelo sa ating interview sa kanya kanina, sinubukan po naming tawagan para makapanayam din ang mga tagapagsalita at opisyal ng PNP pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga tawag. Sa press conference naman ngayong tanghali, sinabi ng Malacanang na hindi totoong hindi binigyan ng atensyong medikal si dating Pangulong Duterte habang nasa kustodiya ng mga otoridad kahapon. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampe. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.